Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kasi may bagong balita at maganda itong balita na to. Ayun. Itong kulo dito kay Robin Padilla. Meron po kasi siyang meron siyang bagong nilabas. Si Robin Padilla po kasi, siya na po ang parang presidente po ng PDP. So meron po siyang nilabas na sulat na kung saan sinasabi niya mag-resign si Balimbing Tolentino, di ba? So meron siyang nilabas na sulat tungkol doon at sinasabi niya nga na mag-resign ka na sa PDP. Alam niyo, maganda yung maganda yung ganyang pahayag ni na humanga ako sa pahayag ni Robin Padilla kasi ito yung mga panahon na mahirap kumontra sa administrasyon. Napakahirap po. Napakikita naman ho natin na lahat ng kumukontra sa administrasyon ay ginigipit ng gobyerno na ito. Kaya nga ako, feeling ko, kaya napilitan ko. Kasi ito just to be frank with you, isa sa pinakamalapit ni Pangulong Duterte na senador itong si Tolentino. Kaya nga 'di ba, tayo sinuportahan natin si Tolentino dahil malapit po ito kay Pangulong Duterte. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And yet, sa gitna ng politika, mas pinili niya po ang pumanig kay Marcos dahil alam niyang nanganganib siya sa survey. Kita naman po natin yung posisyon ni Tolentino sa survey. Talaga namang mababa. So ibig lang sabihin nun, kailangan niya ang makinarya ng administrasyon. Alam naman po natin, every midterm election, importante ang makinarya ng administrasyon. Yan ho yung napaka-importante na makuha mo, makakampi mo ang administrasyon pagdating ho ng midterm election. Kung gusto mo talagang sumute kasi, tandaan niyo, sa midterm election, hawak mo lahat. Tupad project, DSWD, ayuda. Makakalibre ka ng pamamahagi during the campaign. Tapos aangkla ka lang sa presidente, sa Office of the President kasi siyempre mangangampanya yan. Office of the President, di ba? Mangangampanya for his candidate. Talagang mabibitbit ka niyan. Kaya nga diyan marami nagtatalunan, di ba? During the yung midterm election. Tapos, pagpatapos ng presidente, nag-ano na ho yan, naglalaglagan na, aalis naman sa presidente. Yan ang gawain ng mga politiko. And nakaka-disappoint dahil kita naman natin si Tolentino, ito yung panahon na kung saan nagkakaalaman kung sino talaga ang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Ito yung panahon na kung saan kahit si VP Sara Duterte bumitaw, di ba? Ito yung panahon na kung saan nagsalita si Mayor Baste na kay Senator Bongo. Ibig sabihin, yung mga ganyan mga malalaman na statement, yan po may ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan talagang kailangan ka nang mamili kung kanino ka ba. There's hindi na ho ang definition ng Duterte at Marcos parang magkasama pa. Wala na. Talagang hating-hati na. So it's time for you na pumanig kung saan ka papanig. Ito ang nakakabilib. Dahil si Senator Robin Padilla, napaka-risky sa kanya na i-call out itong si Tolentino na, oy, ano ka na, mag-resign ka na. Risky sa kanya yun. Kasi bakit to? Tandaan ninyo, inano niya, para niyang kinontra, hindi lang ho si Tolentino, kung hindi kung sino man ang pumanig kay Marcos, out ka na. Parang ganun ang implication nun. Diba? Kaya sabi ko itong si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, ito talagang masasabi mong may bayag na politiko, may paninindigan na politiko, hindi ho mababali ang prinsipyo, at i-call out yung kahit yung kasamahan niya kung nararapat. Diba? Tulad nito, napaka-risky. Ibig sabihin niya, parang niya na sinabing, uy, anyone na kumumpi sa mga Marcos, labas na sa amin, out na sa amin yan. Diba? Napakahirap nun, lalo na sa panahon ngayon. Ito nga, sabi niya, ito yung, wait lang papakinggan natin to. Although, maririnig nyo lang dito. Unahin muna nila. Kasi vaccination centers pa, may karamdaman at nawasak ang tirahan at kabuhayan. Matatandaan ng PDP at SAFA. Ito, pakinggan. Yes, pinagbibitiw ni Senator Robin Padilla si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang kasapi at Vice President for Luzon ng Partido Demokratikong Pilipino.
FTP. Sa sulat bilang presidente ng PDP, inikayat ni Padilla si Tolentino na kumalas sa partido para daw makatuon sa trabaho bilang majority leader ng Senado at ipamalas ang pagiging independent at walang kinikilingan ng kanilang partido. Sabi ni Padilla sa sulat, buong pagpapakumbaba ang mungkahi niya kay Tolentino. Kamakailan lamang nanumpa si Padilla bilang Pangulo ng PDP. Sagot naman sa kanya ni Tolentino, sa panahong ito, huwag muna sila mag-usap patungkol sa politika at mas mainam na magtulungan sila para mapabilis ang rehabilitasyon ng mga naging biktima ng bagyo. Hindi pa pwede, sinasabi ni Tolentino na wag pag-usapan ng politika. Ikaw ang unang kumalas eh. Ikaw ang unang bumitaw. Alam mo naman, huwag na tayo maglokohan. Alam mo na, nag-uusap kayo. Ilang araw kayo nag-uusap eh, di ba? Ilang araw kayo nag-usap ni Pangulong Duterte, ni Senator Robin, si Bato, tsaka si Senator Bongo. Oh, ikaw ang unang humiwalay. Tapos sasabihin mo, wag pag-usapan ng politika dahil meron panahon ng bagyo ngayon. Para naman sinabi mo mahinang nilalangkat, hindi mo kayang pagsabayin yun. Di ba? Ano to, hindi mo ba pwedeng pagsabayin yun? Pwede ka naman tumulong. At saka una-una, hindi naman primary job ng isang senador yung makialam sa bagyo o tumulong sa bagyo. Hindi naman yan ang pinakatrabaho ninyo eh. Di ba? Ang trabaho ninyo more on doing laws. Wala namang masasagabal kung pag-usapan na ninyo ang politika. At saka next year na ho yan. Filing na. Itong darating na October, filing na ng candidacy. Di ba? Huwag na tayo magluka na hindi mo na pag-usapan. Pero sa totoo lang, ikaw nga yung naunang lumipad. Di ba? Ikaw yung unang lumipat. Tapos sasabihin mo, wag pag-usapan ng politika porket na-call out ka ni Robin na lumipat ka na umalis ka na mag-resign ka na, bumitaw ka na sa PDP. So, doon pa lang, huwag na tayo maglukuhan. Kaya nga ako, para sa akin, kasado na po sa isip ko. Tsaka sana lang sana tumakbong Vice President si Robin. Kasi alam nyo, maaari kasi iba sabihin iba dyan, ay, artista lang yan. Uy, iba si Robin. Si Robin, matindi ang pinagdaanan yan. As in, ang pinagdaanan yan, from bad boy tapos nakulong. Di ba? Pagkatapos ng nakulong, nagbago. Matindi ang pinagdaanan. Hindi ho yan yung simpleng artista lang. Sa katunayan, pag nakausap nyo ng personal yan si Robin, mas matalino at mas may alam pa ho yan kaysa sa mga senador na nagmamagaling at madalas magpa-press con. Simple lang si Robin. Hindi yan, baka kala nyo ganun-ganun lang yan. Pero pag yan po kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang talino. Ibig sabihin ko ng sobrang talino yung magaling sa mga terminology. Hindi yan. Magaling mag-English. Tingnan yung presidente natin, magaling mag-English. Magaling sa terminology. Yung prinsipyo ba? Matikas. Yung political will ba? Matikas. Sa akin hindi naman po pwede yung nagsasabing Sara Baste. Masyadong self-serving ang dating nun. Kahit gusto ko si Baste. Hindi naman pwedeng parehong Duterte nang tatakbo. Diba? Medyo ilagay naman natin sa tamang yun. Kasi kung hindi, parang ang dating napaka-selfish naman. Hindi, totoo Di ba si Pangulong Duterte ayaw Diba? Na Duterte nun. Kahit ba gusto natin, medyo malayo sa possibility yun. Yung Duterte. BP Sara Duterte, tapos baka pwedeng tumakbo si Baste. Pero alam mo yun, sa akin. Ito lang naman yung akin. Sa tingin ko maganda, di ba? Marami pang mga ibang mga suggestion diyan, di ba? Sarago, di ba? Para sumasargo. Sarago, di ba? Pwede rin yan. Pwede rin namang Sara Cayetano daw. Pwede rin yan. Yeah? Marami pang pwede. Pero ako nakikita ko kasi yung nagugustuhan ko dito kay Senator Padilla, yung prinsipyo. Hindi bumibitaw ito sa prinsipyo. Pag sinabi niyang yun. Sabi no for celebrity, maging showbiz naman. Hindi naman alam mo, medyo pangit yung ganung klaseng pananaw. Sorry medyo tatablahin ko lang iba dyan. No showbiz. Hindi yun importante. Bakit kanyo? Anong gusto ninyo? Yung pag nagsalita, magaling magsalita. Pagka matatalino magsalita, yung ganun datingan. Ganyan ang Marcos Diba? Ganyan ang Marcos magaling magsalita, parang statesman ang datingan. Anyari. Hindi yun ang kailangan natin. Ako, hindi ko binabase sa trabaho niya. Trabaho lang po yun Pagiging artista is work. Career lang niya, work lang niya yun. Pero more on sa akin, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pong paninindigan. Alam nyo, ako ito. Isipin nyo, pagdating sa pagtayo sa mga Duterte, pagdating sa pagtayo sa OJC na issue at SMNI, bilang mo lang talaga yung masasabi mong tumayo. Diba? Bilang lang po yun. Sino lang po yun? Siguro si Bato. Medyo, minsan, si Bongo, Pero kung talagang tumindig, Robin Padilla. Para sa akin, yun ang talagang hindi apektado kung popular ba. Kaya nga kita nyo, di ba? Yung seeds na nangyari sa Sino ang gustong mag-hearing? Di ba si Senator Padilla lang? Sabi nito, basahin natin yung iba mga comment, Para naman baka sabihin ng iba, wait lang. Tingnan natin. Ito. Ito. Yan. Yan. Kasi hindi ko masyadong mabasa sa Kasi hindi ko masyadong ayun. Ayan. Ito.
Yung ayaw ko lang kay Senator Padilla, yung parang binibaby niya si Maricel Soriano, sinabayan pa niya palabas at sa loob. Hindi, gentleman lang talaga yun. At saka syempre kaibigan niya. Kasi wala naman, kasi ako basa ko lang dito sa ginawa ni Senator Padilla, na nandun siya, kaibigan siya ni Maricel Soriano. At kung totoo man, yung kasama si Maricel Soriano doon sa nakita, kung totoo man, yan yun. Nagigets nyo? So, yun pananagutan sa bayan na para pagkaalalayan ni Senator Padilla, umaalalay siya sa kriminal, ganun ang dating. Hindi naman po ganun yun. Kasi hindi naman public servant si unang-una, duda na nga ako. Diba? Duda na nga. Hindi ako duda doon sa issue kung si Marcos ay hindi yun eh. Duda ako doon sa taong nag-reveal noon, si Morales. Kita mo kapalpakan ni Morales, diba? Double standard ng mga sinasabi niya. Maniniwala pa tayo doon, diba? Sabi nito, diba pang mga comment dito, Robin might have knowledge about the accuser. Maybe, that's a possibility. Vico Soto for Vice President. Ako, bilib ako kay Vico Soto. No comment ako doon. Sobrang bilib ako sa ginagawa niya. May paninindigan siya. Meron siyang takot sa Diyos. Meron din siyang prinsipyo. Pero in terms of bakbakan, iba. Hindi pa pang national. Yung tapang ni Vico Soto, pang syudad pa lang. Ibig sabihin, pwede pa. Ibig sabihin, medyo hindi pa hinog. Pero okay. Akin personally, okay. Ginagawa niya sa Pasig. Pero hindi pa hinog. Medyo kulang pa para tumakbong bilang Vice President. Para sa akin po yun. Yung kanya kasi tandaan natin, kailangan din dito yung karanasan. Karanasan sa pagtayo mo sa mga bagay-baga. Kaya mong bumangga ng mga mabibigat na tao. Iba hong usapan pagka Vice President ka at saka Presidente ka. Remember, when we choose a Vice President, dapat posibleng maging Presidente. Ibig sabihin, kaya. Sabi nga nito anong batas ang naipasa ni Senator Robin? I-research natin yan. Ako, honestly, hindi ko pa alam ang mga personal na Kaya lang kasi, tandaan niyo ito. Napaka-importante rin ito. Sa panahon na ngayon, mahirap ang magpasa ng batas kung ikaw ay nasa oposisyon. Mahirapan. Kasi tandaan nyo, lalo na nung panahon ni Subiri, hindi ka palulusutin doon. So kasi tandaan niyo, para gumawa ng batas, kailangan mo ng majority, di ba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman